Sa isang malawak na kagubatan sa labas ng kaharian ng Albania, may nakagapo sa puno ng higuera. Mahigpit ang paggagapo sa lalaking nagkangalang Florante. Nababalot ng takot ang kanyang pagkatao. Tila habang naluna ang kanyang nadarama, tinatakasan na siya ng hininga sa sobrang panganib na nakaamba sa kanya. O Panginoon, ako'y iyong patawarin sa lahat ng kabiguang aking pasanin, sa ibig na ipinagkait sa akin. Laurang aking iniibig, bakit mo ako iniwan sa kamay ni Adolfo? Ika'y sumamat, ako'y nilisan kay Adolfong sakim sa kapangyarihan. Pati walang salay kanyang dinamay, ukay pait ng aking buhay, sa aking tila walang nagmamahal. Laura't Albanyang aking sinilangan, ako sa inyo'y nagpapaalam. May isang Persian na muro na dapo sa kalalagyan ni Florante. Ito ay si Aladdin, anak ni Sultan Ali Adam. Narinig lahat ni Aladdin ang panagoy ni Florante. O isang sawing palad, anong kapalaran ang inyong natatamasa? Tila na nabuhusan siya ng malamig na tubig nung makita ni Aladdin ang dalawang leon. Mabilis niyang kinulas ang mahigpit ng pagkakatali kay Florante kahit alam niya na isa itong kaaway. Laura, ikaw ba yan? Ay mali! Ikaw ay isang moro! Ikaw ay isang kaaway! Bakit mo ko niligtas sa higit na kamatayan? Dahil walang kaaway sa panahon kagaya nito. Ako nga pala si Aladdin. At ako naman si Florante. Maraming salamat sa tulong mo, kaibigan. Nagsimula na silang napaglagayan ng loob at magbalita na sila sa kanilang sariling karanasan at kwento. Simulan ko na ang aking kwento. Simula nung ako ay pinanganak. Pinanganak ako sa bayan ng Albania, kung saan si Haring Lensyo ang aking ama, at ang ina ko naman ay si Reina Floresca na nakatira sa Crotona. Pinangalanan nila akong Florante. Nung sanggol pa lamang ako, malapit na akong madagit ng isang mabangis na ibon. Kamusta? Paumanin kung hindi ko agad napansin ang bangis na ibon. Kailangan pang humingi na paumanin. Maraming salamat at inigtas mga aking anak sa binggit ng kamatayan. Tungo na tayo sa suwit ng kanyang anak. Nang isang araw naman ay may isang ibon na kung biglang dumagit ng kanyang diamante sa dibdib. Aray! Ayos ka na ba? Opo inay, ayun na ako, huwag kang mag-alala. Ayos lang yan. Basta malaga mabuting pagdadali mo. Di naglaon ay lumaki na si Florante at siya ay pinadala sa Atenas upang humanap ng karunungan. Anak, bakit kailangan mo umalis? Maaari ka naman manatili sa piling namin. Ngunit kailangan nga mag-aral para na rin sa kanyang ikabubuti. Ina, pinapangako ko. Pagbubutihin ko ang aking pag-aaral at dadala ako sa karangalan. Sa Atenas, Florante. Maraming salamat po, maestro. Bakit nakikita ko sa iyong mga mata ang labis na kalungkutan? Ako po ay nalayo sa Albania at sa aking mga magulang, maestro.
Mas din yan, Florante. Tara, ipapasyal kita sa Tinas. 6 na taon ang kanyang nilagi sa Atenas at sa loob nito ay natuto na siya ng filosofiya, astrolohiya at matematika. Dahil sa angking galing ni Florante ay hindi siya nahirapan na manguna sa klase. Dinaig niya maging si Adolfo ay di isang araw nagkaroon sila ng dula-dulaan. Isa kang maagaw. Lahat na lang inabas sa iyo. Ngunit mayroon ba akong nagawang hindi maganda sa iyo? Ang tangi ko lang hangarin ay mag-uwi ng karangalan sa ating bayan. Karangalan sa ating bayan. Lahat na lang intensyon na napa sa iyo. Hindi maaari. Dapat ka nang mamatay. Adolfo, anong iniisip mo? Kumalma ka. Ba't ka nagaganyan? Tayo ay magkakababayan. Adolfo, anong nangyayari sa'yo? Isang dolan lamang at hindi ka tanggap-tanggap yung ginawa. At ito ay isang maging kamalian. At nais ko bumalik sa Albania. Mabuhay ang dating masaya. Naiwan sa Atenas si Florante, mag-iisang taon na siya rito na makatanggap siya ng isang liham. Isang mapagpalang na araw po. Isang liyam na galing kay Doc Ibricio. Ayon sa sulat, sumakabilang buhay na ang kanyang ina. Hindi! Hindi maaari! Mahal kong ina! Nagpasya si Florante na umuwi ng Albania. Kung ikaw ay makararating sa Albania, sana maestro pagdating. Opo, maestro. Iingatan ko po ang aking sarili. Maestro, nais ko pong sumama sa Florante patungo sa Albania. Sige, mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay. Maraming salamat po, maestro. Ama! Anak, nakarating ka ng maayos at ligtas. Noong di tinatawag ng Haring Lensyo na si Doc Ibricio sapagkat ang kaharian ng Crotona ay isinilakay ng hukbo ni General Osmali. Haring Lensyo, nagagalak akong makita ka sa personal. Kumusta sa atin at gagalak ko na muli kitang kita Florante. Sila ay nagkaroon ng pagpupulong. Oo, mahal na hari. Dahil sa kanyang sipag at talino ang panalo ay Ang kaligayahan ay hindi maihahali katulad ng makilala niya ang magandang anak ng hari. Ito'y tilip na walang iba, ito ay si Laura. Talaga rin sila tumatak ka sa ito nga pala si Florante. Ako naman si Florante. Ang ganda naman. nang. Suotan mo. Maraming salamat, Florante. Nabatid ko na galing sa Atenas, tama ba? Oo. Ang aking kaibigan ay tungo sa pakikipaglaban kaya hindi ko siya mapakilala sa iyo. Pero ang paalala niya, pagod ka ba sa paglalakbay? Ay, hindi na malaga yon. Nabawi ang pagod ko nung masilayan kita. Ay, stay ang Albania. Dahil sinabi mo na papagod ka, tara, mapasyal kita sa Albania. Hindi mawala sa isipan ni Florante si Laura. Kahit isang saglit, 3 araw siyang nanirahan sa palasyo. Araw-araw niya itong nakita. Si Florante nahirapan paibigin si Laura sapagkat maraming naligaw at bumibisita sa kanya. Kasabay rito ay may katungkulan siyang dapat isagawa
ang planong digmaan sa Crotona dapat matagumpayan. Laura! Magandang umaga, Florante. Ano yung maglilingkod ko sa iyo? Bueno, umaga rin sa iyo, Laura. May gusto lang ako ipagtapat sa iyo. Ano yun? Ang iyong kagandahan at kabutihan ay aking napupusuan. Ako rin ay magpagmamahal sa iyo. Araw-araw na pag-insayo at pagdalawin sa akin. Ako rin ay napaibig sa iyo. Kaya nang malulungkot, ako'y pamandali ang lilisan muna. Sige, Florante. Ikaw ay mag-iingat kung saan ka magdadali sa kapalaran. Nakita ni Florante ang bandila ng Moro na nakawagayway at nakasagupa nila ang hukbo ni General Usmalik. Isang matagumpay na laban ito ni Florante. Saglit lang paghari ang katahimikan sa malakay ang hukbo ni Abu Bakar. Ano sabi Florante? Nasabi dito na ipinapauwi na ako sa Albania dahil sinasakop ang kaharian ni Haring Lansio. Nakapagtataka naman yan. Sige, maestro, alis na po ako. Paalam. Nakarating na si Florante sa Albania ngunit Sabihin nito, hindi niyo ba ako kilala? Bitawan niyo ako, mga lilo. Kundi Adolfo, anong ibig sabihin nito? Magandang umaga, General. Hindi sa iyong kwarto, maganda ba? Paano? Bakit? Bakit nasa iyo ang sentro ng Crotona? Paano mo ito nagawa sa iyong sariling bayan? Saan ang hari at o aking ama? Bakit? Iwawa ka naman. Ako na ang pinunta ko lang iyo, ma. At ang mahal na hari. Hindi sila nararapat dito. Walang utang. Ikamay ang iyong atot kung ikaw mabubuhay o mawala ng hininga. Sa mamayan ng Albania ka na sala. Kaya sila rin ang nagugusga sa iyong kapalaran. Kahit kailan hindi siya isang panghangal katulad ni Doking Brescio. Karapat-dapat kang isama sa kamatayan. Aking anak, tulungan mo akayin mo nito. Akayin nito sa kaharian. Taas pa rin ang pagbayaran ang katasilan yung ginawa ng mamayan sa Albania. Ba't hindi mo pa ako itabay? Duwag na ba yung buntab? Pakawalan mo ako rito. Babayarin kita ng mahal. Hindi pwedeng maging hari ang isang katulad mong duwag. Sino ka? Saan mo ako dadalhin? dalawang araw nanatili si Florante na nakatalik sa gubat. Ako naman ang magdiskwento ng aking buhay, Florante. Ako ay anak ni Sultan Ali Adab. Ako ay tumungo sa Persia at iniwan ng aking hukbo na naging dahilan na mabilis ang pagkakali. Wala rin, anong kaya nito? Napigil ni Florante ang Albania. Mukhang pabaya ang pinuno. Tingukbo. Ano ito? Ano ito? Masyadong malakas ang lalaking iyon na nagngangalang Florante. Kapalit dito, kamatayan. Dito ay kamatayan, napugutan ka ng ulo.
Ama, sana mapatawad mo ako. Hindi ko inaasahan ang pangyayari. Patawad na kita kung magkasal si Frida sa akin. Ma, silin mo na ang aking buhay. Huwag lang mapasayo ang pinakamahal kong si Florida. Pakawalan mo siya! Ako yung tutulong sa'yo, guys! Pinapautos ko, binasali ng bayan ito. Huwag magkita sa akin kailanman, kundi mamatay ka. Florida, ako nga pala si Laura. Nais kong may bahagi ang aking kwento. Sige, ako'y handang matutunan. Ngunit wala akong magawa dahil buhay niyo. Nabuti ko na magpakasal. Tumakas ka ba? Oo, dahil hindi talaga kayang pusok ng kasal namin ni Sultan. At nang gabing iyon, nagbalak akong tumakas. Ikaw, Bran. Ikaw ay babusan. Tigilan mo yan! Pakawalan mo siya! Maraming salamat sa tulong mo, Florida. Kung hindi dahil sa iyo, mayroon kami bang balag si Adolfo sa akin. Walang anuman, Laura. Isa kang angal na walang galaw sa babae! Dahil sa pagkamatay ni Haring Lencio at Duque Besio ay pinalitan sila ni Florante sa kanyang pagkahari. Ay nanumbalik ang dating kaharian at nagbalik ang kapayapaan at umunlad at nanumbalik ang dating mga tao. Kaagad din naman dinaos ang kasal ni Florante at Laura at nina Aladin at Florida. Florante, tinatanggap mo ba si Laura? Opo, Padre. Laura, tinatanggap mo ba si Florante? Opo, Padre. Sabi na, kiss the bride. Aladin, tinatanggap mo ba si Florida? Opo, Padre. Florida, tinatanggap mo ba si Aladin? Opo, Padre. Sabi na, kiss the bride. Hoy, parandilian mo nang magpaalam sa'yo. May nagbalita sa akin na ang aking ama ay sumakabilang buhay. Kailangan ko siyang puntahan sa kabila ng mga ginawa niya sa akin. Manatili ko pa rin siyang ama. Ako ang papalit sa pwesto niya. Matagalan kami bago kami makabalik. Pinapangako ko na puntahan namin kayong mag-asawa. Paalam, kaibigan. Pag-iingat. Hanggang sa muli, kaibigan. Ito,